Bigyan po natin ng reaksyon itong naging post ni Sas Sorgando Sasot patungkol po dun sa mga bagay na nakumpiska or nakuha sa mga pogos na ni-raid po kamakailan, ano. So sabi po ni Sas dito, so mainstream media is once again at it. They said this was found in a pogo that was raided, and of course netizens went crazy because it read, yan po may Mandarin character, which the media translated as Outstanding Sergeant Badge. It actually means Certificate of Outstanding Cadet. And this is actually something anyone can buy online in China. Even the pictures circulating that looks like a medal. Yup, you can buy it online in China. You can even have it made, but who cares about facts? We live in a polboronic time, so might as well be paranoid. Ayan po, no? So parang sinasabi niya na napaparanoid tayo, o mga netizen, no? Dahil dito po sa balitang ito. Well, bilang reaksyon po, binalita lang naman ng mainstream media yung nakita, no, or yung sinabi ng mga otoridad natin patungkol po dyan sa mga bagay na yan na nakita dun sa mga ni-raid na pogo, no? Binalita lang naman nila, walang labis, walang kulang. So wala po akong nakikitang mali na ginawa ng mainstream media. Sa katunayan, nilinaw po at binalita ng mga mainstream media na yung mga badge po na yan ay maaring ginagamit po sa mga illicit online activities, no? Maaring nga po sa scamming o yung mga illegal na bagay na ginagawa online ng mga naandyan po sa pogo na raid, no? So, binalita lang naman ng mainstream media yan, pinakita sa kanilang mga balita, no? At wala po akong nakikitang mali na ginawa nila. So, hindi ko maintindihan kung bakit po nabanggit ni Sasot, tila ini-imply niya na tayo po ay napaparanoid, ano? Wala pong masama kung tayo po ay maging mausisa or maging worried, no? Kung may mga nakikita na tayong ganyan na mga kahinahinalang bagay na maaaring mag-compromise ng ating national security, no? Yung basa ko kasi dito parang binibigyan niya ng paliwanag yung mga nako-confiscate, no, na bagay sa mga pogos. Mga bagay na talagang paghihinalaan mo at mapapatanong ka, bakit may mga ganito na mga badge, no, military uniform sa pogos, no? Talaga namang mapapaisip ka, bakit ganon? Well, yung nga pong sabi sa balita ng mainstream media na hindi po, nakikita ko, hindi naman nabanggit dyan ni Sasot na sinabi sa balita ng ating authority na maaaring ang ginagamit ito sa mga illicit online activities, no? Hindi naman nila in-emphasize na ito ay maaaring mga sundalo lamang, no? Pero hindi nila dinidismiss yung ganoong idea. But then again, nilinaw rin naman ng ating mga otoridad na binalita lamang naman ng mainstream media na maaaring ginagamit nga po yung mga yan sa mga illegal na gawain. So, ayan po, no? Todo paliwanag, no? Si Sasot. Basta may kinalaman po sa China or sa mga Chinese, pansin ko sa kanya lagi po siyang merong paliwanag. Meron po siyang ramdam ko na dinedepensahan or gina-justify niya, no? Basta po pagdating sa mga bagay-bagay na negatibo na may kinalaman sa China or sa Chinese. Yan po yung aking na-obserbahan sa kanya. Kaya naman nung binalikan ko po ang kanyang post, ano? Ayan, tignan nyo, eto na yung edited. Inedit na niya. Nilagyan na niya ng detalye na yun nga pong bagay na yan ay maaaring ginagamit sa scamming. Ayan, no? Inedit niya yung kanyang content. Kasi siguro na-realize niya or siguro nabasa niya yung report ng mainstream media na sandali, meron palang nabanggit dito na ginagamit pala ito sa mga illegal na gawain, no? Ito lang yung gusto kong iwanan sa inyo mga kababayan, ano? Hindi ko magagawa kahit kailan itong ginagawa ni Sasot. Ako po bilang Pilipino, hindi ko po magagawang bigyan ng paliwanag or justification or depensahan ang kahit anong bagay na nakikita ko na may kinalaman sa mga illegal na gawain. No? So, ayan, tignan niyo po, no? Ang basa ko dyan ay pinagtatanggol niya or dinedepensahan niya. Binibigyan niya ng paliwanag, mamili na lamang kayo. Pinagtatanggol, dinedepensahan, or binibigyan ng paliwanag ang bagay na nakita sa isang lugar kung saan may nangyayaring mga illegal na gawain. Ako po hindi ko po magagawa yon. Yung simpleng katotohanan na yung bagay na yan na sinusubukan mong ipaliwanag sa mga Pilipino ay nakuha sa isang lugar na merong nangyayaring scamming, ano pa, yung ginagapos yung mga empleyado, makikita mo may mga pasa sila, and meron pang mga alleged na shabu na nakita dun sa lugar, at may mga kung ano-ano pang illegal na aktibidades na nangyayari doon, hindi ko magagawang bigyan ng paliwanag ang mga bagay na yan.
or hindi ako mag-e-effort, no? Para alamin kung ano ba talaga ang paliwanag sa mga bagay na nakita na yan dyan po sa Pogo. Hindi ko magagawa ang ginagawa ni Sasot, no? Dahil yung simpleng katotohanan na yung mga bagay na yan ay nakita sa lugar kung saan may mga illegal na nangyayari at hindi makataong nangyayari, nakakahiya po na magbigay ng tila depensa or paliwanag sa mga bagay na yan. Nakakahiya, hindi ko kayang gawin yon. Hindi ko maipagmamalaki ang sarili ko na gumagawa ng paliwanag sa isang bagay, no, na natagpuan sa isang lugar. Uulitin ko, sa isang lugar na napuno ng mga illegal na aktibidad. Imagine, online scamming, love scam, at meron pa mga sinasabing mga alleged na shabu na nakita doon. Di ba allergic sila sa mga ganon? Ayaw na ayaw nila ng ganon. Bakit? Ewan, di ba? Sa bagay, karapatan naman niyang sabihin kung anong gusto niyang sabihin sa social media. Ang sa akin lang naman po ay nagbibigay lang ako ng reaksyon sa naging post niya. No? Ako ay hindi ko magagawa yung ginagawa niya. Pansin ko nga dyan sa mga DDS na yan no? Pagdating sa China, sa Pogo, kay Alice Guo, sa West Philippine Sea, defensive sila. No? Ay ramdam ko at evident naman para po sa akin na they are leaning towards China. Na laging parang gustong ipagtanggol, depensahan ng China, kahit laban pa sa kapwa nila Pilipino at sa Pilipinas. Yun po yung basa ko. Yun po yung observation ko. At para po sa akin, mali po yun. No? Wag po tayong ganon, mga kababayan kong Pilipino. Kayo po, mga kababayan, anong naramdaman nyo matapos nyo pong mabasa ito or matapos kong ibahagi sa inyo itong pinost si Sasot, no? Ano pong naramdaman nyo sa kanyang layunin? Bakit niya pinost yan? No? Kahit pa anong paliwanag mo dyan, regardless kung yan ay totoong legit na kagamitan ng mga militar ng China or na bibili lamang online, it will not change the fact na sabi ng mga otoridad natin, maaaring ginagamit yan sa mga illicit or illegal na gawain online para makapanglamang sa kapwa. And it will not change the fact na yan po ay nakuha sa mga Pogo kung saan maraming illegal na aktibidad. So, hindi ko alam kung saan kumuha ng lakas ng loob or audacity or kumpiyansa si Sasot para bigyan ng paliwanag ang bagay na yan. Because again, regardless, hindi pa rin maganda ang pinanggalingan ng bagay na yan. Kayo mga kababayan, ano pong opinion nyo? Comment down below. Don't forget to like our video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.